Hola! Namiss niyo ba ako at ang maganda kong boses? Malamang sasabihin ng 90% of you, sasabihin hindi. Ganun talaga ang life. Sa totoong buhay naman, 10% lang talaga ang may nais sa'yo. So, ayun nga, hindi naman talaga ako busy. Wala lang talaga ako mai-content. Ay, man din, masyado nang boring ang mga kaganapan. Idadamay ko pag naman kayo. Baga naman, tulad nito, bibiyahe lang naman kami papuntang bayan, may baon pang kumot at unan. O, diba? Boring yan. Yung anak mong ganito, maalog-tulog. And then kanina pagising ko, meron akong himalang nakita. Deserve ni Dora ng Jollibee! Daw, patay. Kaya naman pala. Ay, naku, Diyos ko, yan ang napupulot mo kapapanood kay Sir Gavin at kay Sky. Aba, hindi ka parang lugi ako doon. Nagtambo ka lang ang nangkakapurat. Kadamay mo pa ang buong pamilya. Ikaw lang naman ang nagtambo. Panting nga laman ng huwi, bibili lang naman talaga ako ng hygiene kit box ni Taya. Abay, kasama ang burong barkada. Ay, naku, walang ibang ginagaling kundi ang may-ari ng tutubi. Ayan na nga sinasabi ko, wag nang magsisama at kami inabot na talaga ng malakas na ulan. At sa punto nga ito, mas lalo akong kinabahan. Hindi dahil baka abutin kami ng baha, kundi malamang si ate ang makakasama ko sa pagbili. Anak ng tupa, ito na nga ang sinasabi ko. Dampot dito, dampot doon. Bay, Diyos ko pong mahabagin, yan ang sinasabi ko. 2 anak laang po ang pinagkaloob nyo sa akin, kaya lang ang binigay nyo sa akin, inahing mga kagagastos. Nakakayabang pa talaga dito si ate girl nung ako'y nagbabayad sa bill naming 626. Abay, sabi sa akin, Mama, ako na ang bahala sa 26. At yun na nga, hindi ko na na-videohan dahil gabi na kaming dumating. At ito ay another day, another video, another kalat. Abay, sobrang lakas man din ang ulan at hangin kagabi, kaya naman, ayan ang resulta. Tulog pa ang mga person, kaya sabi ko sa sarili ko, sige na, gulatin mo sila, magwalis ka na. Sa pangay, sabi ko, baka maya-maya pa'y umulan na naman at ang langit ay nagbabadya na naman. Hindi pa nga ako nakakapagsimula, ay dumating na itong si Kaligali dahil aring si tatay hindi mapakili at nag-uulan nga, ay ililipat daw itong aming mga biik doon sa kulungan. Abay, di bagay sabi ko ako'y magwawalis, kaya lang naisip ko, pwedeng for the content yan. Ayan ang akala nyo, tutulong ako mag-transfer ng mga biik din sa kulungan. Abay, hindi. Abay, ako'y tagabili na nga ng pagkain. Siyempre, taga-video lang ako dyan. Abay, charot lang po. Siyempre, hindi ko naman kaya mag-transfer ng mga biik. Mamaya nakaligaw pa yan. Diyos ko, paghabulin pa ako ni tatay. Abay, siyempre, ako'y taga-bilang laang din at saka taga-dasal na rin na sana lumaki kayo ng malaking malaki para hindi na tayo lugi. Kaya di kayo matatandaan ninyo na tayo nag-harvest nung nakaraan at munti ka na tayong muntikan laang naman. Hindi naman po talaga toong lugi. At sabi ko nga sa inyo, tuloy ang laban. Malay mo, this time, kumabig naman. Kaya sa inyong 14 kong piglets, be good naman. Bago pa nga ako masibog ni tatay dahil ako'y panay na ang video, ay natanawan ko nga itong pinatanim natin. At ayan, binisita ko na rin. In fairness, lumalaki na siya. Ito pong tanimang ito ay hindi po talaga ako ang nagtanim. Ako lamang po talaga ang namuhunan sa mga buto at mga pataba, ganon. Tapos sila po ang nagtatanim. Sa totoong buhay, pangarap ko din po ang magtanim. Kaya lamang, baka tawanan po nila ako pag ang tumubo ay ang tinanim ko'y okra, ang tutubo ay talong. Charot. At kagaya ng mga pinaalaga kong biik, be good sa akin, mga pananim. Tama na ang sideline. Let's go back to our walisin at baka magising pa itong si Taya at siya pa ang makapagwalis. Bye. Diyos ko po, Marimar, sa lawak ng walisin at pag siya ang nawawalis, baka hindi lang si Jollibee ang hingin sa aking kabayaran. Ayun nga, bago ko matapos tong walising are, ayan, bumagsak na nga ang sinasabi kong ulan. Waring ulang are, minsan lang sipagin. At ayun nga, maghapon na ngang umuulan at maghapon ding walang internet. Kaya naman, it's a boring day for everyone. Waring ko ngayon ay maghapon kayo magkatuktukang dila. O, diga. Ay, areyatang si Dora ay panay ang panalangin na tumigil ang ulan. Bay, garniga din ho sa inyo ay dine pagka may internet at normal na araw ay hindi na ho sila nag-uusap-usap. Magkakaharap sila sa table pero walang usapang nagaganap. At paano ko hindi masasabing hindi boring ang aking panganay na anak? Diyos ko, kung ano-ano nang naisip gawin. Palit ka ho sa tinagal-tagal ng bakasyon at si tinagal-tagal na amay araw. Ngayon lang kung kailang naulan nakaisip maglaba. Ate, iba ka talaga. Mamaya-maya pa nga nagpaalam sa akin, sabi, Mama, pwede ka akong lumigo sa ulan. Sa totoong buhay ho, gusto ko rin namang maranasan niya ang mga ganito. Kaya lang ako talaga idalawa ang isip. Diba, maikwento ko ho sa inyo, nung bata ho yan, siguro 7 years old siya, ay naligo ho sa ulan. Kinabukasan ho, ay nilagnat.
Ay nung aking ipina-check up, alam nyo ga kung ano naging findings ng doktor? Ba ay nag-rule out ho kami ng leukemia. At simula ho nung araw na iyon na naligo siya sa ulan, nagsunod-sunod na ho ang aking kalbaryo at nung panahong hong iyon ng aking asawa ay nasa Taiwan. Kaya naman solo flight kung kinaya ang lahat. At sa tagal-tagal ho ng panahon ng mga blood testing, ay naging negative naman ho siya sa leukemia. Kanya lamang ho ay nag-undergo naman siya sa gamutan dahil sa primary complex. Abay, Diyos ko po ho, sabi ko sa inyo, bago ho lumaki aring batang are, ay talaga naman ang aming pinagdaanan at halos lahat na lang ang nata ng sakit. Simula ho pagkabata, nag-undergo na yan ng gamutan, nag-sepsis, sa mata, sa baga, skin allergies, at pati na rin sa ilong. Nagkaroon din siya ng ADHD, kaya naman talaga wag na kayong magtaka kung bakit ganyan yan. At yan ang isa sa dahilan kung bakit 10 years gap sila nitong si baby girl ko, si Taya. Thank you Lord na lang talaga dahil ibang-iba itong si Dora dito sa kanyang ate. Thank you Lord din talaga dahil napalaki namin ng ganito si ate girl sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan. Abay, aakalain nyo gaho na itong batang ito na napakalakas ng loob na kahit ano yatang gawain ay kayang-kaya niyang gawin ay may pinagdaan ng matindi nung siya ay bata. Kaya naman sa mga mami dyan na may pinagdaraanan din katulad ng mga pinagdaanan namin noon, fight lang. Sa pagpapalaki po talaga ng anak, naramdaman ko ang kasabihan noon ng mga matatanda na malalaman mo lamang ang hirap at sakit ng pagiging ina kapag naramdaman mo na ang magpalaki ng sarili mong anak. Dahil nung panahong sinabihan ako ng doktor na posible na meron siyang leukemia at araw-araw siyang kinukuhanan ng dugo, manhid na pati po ang aking puso at kaluluwa. Ika ko ho ng mga panahong iyon, abay ganito po pala ang pakiramdam ng maging isang ina. Yung bagang pakiramdam na hindi mo kayang ipaliwanag ang sakit, na ang tanging hinihiling mo sana gumaling na siya at kung ano man ang karamdaman na meron siya, sana ikaw na lang. And that was 15 years ago. Matindi ang aking pasasalamat kay Lord dahil ayan, nakikita ko siya ngayon nagtatampisaw habang umuulan. Nagagawa niya ang mga bagay na iyan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya noon. Ganun yan talaga ang problema. Para din niyang ulan. Gaano man yan kalakas ngayon, maya-maya, maaring bukas, titila din yan.